Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Ha? At sa lahat ng mga nanonood dito sa ating live ngayon sa YouTube. YouTube na noon. Facebook pala. Ako po ay nagte-test broadcast po kung kaya na ba mag-live kasi ilang gabi din ako hindi nakapag-live sa ating YouTube, no? At saka sa ating Facebook, yun ay dahil sa mahina ang signal sa internet. So sa pagkakataong ito, tinatry ko po siya, baka sakali is mag mag-approve. Si Ate Edna kasi ilang gabi na siyang nagla-live, no? Kaya baka kako busy, hindi na makalakad dahil magla-live sa ating YouTube channel. Kaya ganun pa man, may napansin lang ako kasi doon sa post ito ni Jerwin Rosales kung saan ang kanyang post is sa mga CFD. Kinsa mo pamatuod nga si Maria ina ng Diyos. Actually, matagal na may napamatudan, matagal to na patunayan, ayaw lang tanggapin ng mga SDA. Kumbaga humihina ang kanilang kokote pagdating sa sa ating maganda to na i-share ko rin ito kay ate ibigay ito kay ayan, no? Okay. So yun ang ano dito kung mga SDA, sila ay matalino pag pinag-uusapan patungkol silang doktrina. No? Walang mababasa na ang Seventh-day Adventist inutusan na mangilin ng Sabado, pero kanilang ipinipit ang kanilang sarili na isaksak ang kanilang sarili sa Sabado. Na? Pwede lang isaksak. Ngayon, pag sila ay pinagbibigyan naman, pag sila ay pinagbibigyan naman, ito naman sa Mary the Mother of God, biglang nagiging bobo. Bakit biglang nagiging bobo? Yun ay dahil sa alam naman nila na si Mary talaga ang ina ng Panginoon. At yung Panginoon na yun ay tumutukoy kay Jesus Christ. Therefore, si Mary ay ina ng Diyos. Kasi yung nagkatawang tao, Diyos naman yung nagkatawang tao Pero ayaw nilang tanggapin yun. Pabingi-bingihan sila. Bigla silang nagiging fallacy of false dilemma. Yung fallacy of ignorance. Oo, Simba. Ayun na. So, nagbububuhan ng mga SD pagdating sa issue na si Mama Mary ay ina ng Diyos. Alam nilang may bababasang si Mama Mary ina ng Panginoon. Alam nilang ang Panginoong tinutukoy dyan si Yesu Cristo. Ayon sa Juan 1:1, balikan yung ating basahin yung yung sinasabi sa Juan 1:1, napakaliwanag nito tingnan nyo ating basahin dito sa ang dating Biblia, Juan 1:1. Ganito ang sinasabi Nang pasimula, siya ang verbo. At ang verbo ay sumasa Diyos. At ang verbo ay Diyos. Ano daw ang verbo? Ang verbo ay Diyos. 14. At nagkatawang tao ang verbo. Anong ibig sabihin ng nagkatawang tao ang verbo? Naging tao ang salita. Nang maging tao ang salita, nagkaroon ba siya ng ina? Siyempre. Iyon ang sinasabi sa Hebreo 2:14. Basahin natin Hebreo 2:14. Sabi ganito, dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi ng laman at dugo, siya na may gayon ding nakaibahagi sa mga ito. Atong basahon sa Bisaya yung sinipingon sa Bisaya. Bosa sanglik ang mga anak umalambit man sa unod dugo sa maong pagkaagi. Sa maong pagkaagi wala siya kanang gilahi.
Sa maong pagkaagi, siya usab ni ambit niini. Diin man siya ni ambit og unod ug dugo. Nga ang Dios espiritu man walay unod ug walay dugo. Walay unod, walay bukog, walay dugo. Mao man ang Dios espiritu man. Unya si Kristo ni ambit. Ha? Siya ay nakibahagi sa mga ito. Niambit si Kristo. Asa man siyang unod ug dugo, di ba sa iyang inahan? Alang nga silingan. Ha? Nag-comment si Jerwin, huwag ka nang patutsada diyan, tatanggapin mo ba ang hamon ko? Pasok ka ngayon. Mag-usap tayo. Okay, atin tawagan si Jared. Si Jared na yun noon. Si Jerwin. Jared oy. Atin tawagan si Jerwin para maano natin to. Wait lang muna ha. Messenger call. Hindi ko na ilagay yung ano ko rito, yung aking camera. Wait lang. Para papasukin natin si Jerwin. Wait lang ha. Paste reference under sa frame. Okay, tawagan natin si Jerwin. Jerwin, be ready ha? Atin tanggapin si Jerwin. Baka gusto nitong pumasok. Bibigyan natin to. Gusto pumasok eh. Okay. Jerwin. Yan. Tawagan natin. Gusto pumasok nito eh. Ayun. Ayun, sasagot ba si Jerwin? Siya yung nag-post nun. At ating pag-usapan ito patungkol dito sa baka yatang ayaw sumagot ni Jerwin Jerwin, sagot na. Ayaw niya. Ayaw niya. Sabi niya, maya na Brad, may ginagawa pa ako. Baka mamaya, pagpapasok mo, tapos na yung live. Okay. Hindi naman mahirap unawain yun. No? Sa lahat ng mga lalo na kay Jerwin Rosales, hindi naman mahirap unawain yung sinasabi ng Bible eh. Balikan natin yung sinasabi sa Lucas 1:43. Anong sabi dito? Ating basahin sa Bisaya. Sabi sa Bisaya ganito. Wait lang muna ha, atin mo nang yung ating Bible ha. Ito sinasabi sa Bisaya Sabi ganito. Sa pagkabati ni Elizabeth, sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya na puno sa Espiritu Santo si Elizabeth. Sa madaling salita, sa pagkakataong ito, si Saint Elizabeth ay puno ng Holy Spirit. Saint Elizabeth ay puno ng Holy Spirit. So, hindi siya pwedeng magkamali. Si Alfie Haba kasi dun sa debate sa Osamin City, sinabi niya nagkamali daw si Elizabeth. Hindi pwede. Hindi pwedeng magkamali si Elizabeth dito. Kasi ng pagkakataong ito, puno siya sa Holy Spirit. Nang siya'y puno sa Holy Spirit, ang sabi ni Saint Elizabeth sa verse 43, pagkadako sa akong kalipay, ngang inahan sa akong Ginoo, miduaw kanako. Inahan sa akong Ginoo. Ang liwanag yan, inahan sa akong Ginoo. Yang Ginoo dyan, yan yung Diyos na nagkatawang tao. At ang verbo ay Diyos. At ang verbo ay nagkatawang tao. Sa ibang salinat, naging tao ang salita. Naging tao.
nang maging tawang salita, nagkaroon ba siya ng ina? Yes. Maliban na lang kung hindi siya dumaan sa sinapupunan ng isang ina. Ang problema kasi sa mga SDA kasi, nagpabubo-bubohan. Alam naman natin na unawaan nila ang talatang ito eh. Kaso nga lang, dinadaan na lang sa fallacy of false equivalence. Fallacy of ignorance. Ano yung fallacy of ignorance? Ating alam yung ano yung fallacy of ignorance. Ano? Halimbawa, ganito. Tanongin na sa ChatGPT ha. Maganda kasi tanongin sa ChatGPT. Ito, wait lang ha. Ating tanongin si ChatGPT para sa issue na ito. Wait lang. Ano yun natin si ChatGPT? Okay. Tayo. So, tanongin ko sa ChatGPT protocol na ito ha. Sa Biblia, at tanongin sa ChatGPT ha, patinan ninyo. Sa Biblia, 1:1 at ang verbo ay Diyos. Tapos, sa 1:14, at ang verbo ay nagkatawang tao. Nagkatawang tao. Ayon naman sa Lucas 1:43, dinalaw si Elizabeth ng ina ng kanyang Panginoon. Wala na nilaman. Ina ng Panginoon. Sino ang Panginoon na tinutukoy dito? Sino ang Panginoon na tinutukoy dito? Anong sagot ni ChatGPT rito? Yan. So, ito sagot sa GPT, oh. Magandang tanong yan at napakaganda ring halimbawa ng pagkakaugnay-ugnay ng mga talata sa Biblia na nagpapakita ng pagka-Diyos ni Jesucristo. So, 1:1 sinabi na sa pasimula pa ay naroon na ang verbo at ang verbo ay kasama ng Diyos at ang verbo ay Diyos. Dito malinaw na tinutukoy ang verbo bilang Diyos. Yan. So, 1:14 sinabi, at nagkatawang tao ang verbo at tumahas sa gitna natin. Dito naman, makikita natin na ang verbo na tinatawag na Diyos ay sa 1:1 ay siya ring nagkatawang tao na walang iba kundi si Isus. Ngayon, sa Lucas 1:43, sinabi ni Elizabeth, at saan ko naman kinuha ito na ina ng aking Panginoon ay dumalaw sa akin. Ang tinutukoy ni Elizabeth na ina ng aking Panginoon ay si Maria. Ayan. Jerwin, huwag kang bubububuhan ha. Kasi, pag nagbububuhan ka rito, magkakasala ka sa Panginoon yan. Kasi katotohanan ito na isinisinsay mo. Si Bisaya pa, kamatuuran ni siya bro. O imo ning lugit-lugiton, imo ning tuis-tuison, makasala ka sa Ginowa, ba mo'y kumpisal ra ba? Ha? Wala ra ba'y kumpisal lang isdiira ba? Bantay jo kayo mo ning tuis-tuison, no? Ang tinutukoy ni Elizabeth na ina ng aking Panginoon ay si Maria, na nooy nagdadalang tao kay Jesus. Kahit ang tinutukoy niyang Panginoon ay si Jesus mismo, kahit nasa sinapupunan pa lang ito ni Maria. Konklusyon, ang Panginoon na tinutukoy sa Lucas 1:43 ay si Jesus, na siyang verbo sa 1:1 at nagkatawang tao sa 1:14. Ipinapakita nito ang pagkilala ni Elizabeth sa pamamagitan ng inspirasyon ng Espiritu Santo na ang sanggol sa sinapupunan ni Maria ay tunay na Panginoon, ibig sabihin, Diyos. Nakita mo, Jerwin? Straight to the point. Nakita mo, Jerwin? Ha? Na ibig sabihin, Diyos. Oh, so ito naman tayo ngayon. Atin namang tanungin ulit si ChatGPT.
Kung si Maria, kung si Maria ay ina ng Panginoon at ang Panginoon ay si Jesus na siyang Diyos, sa Juan 1:1. Mali ba na sabihing si Maria ay ina ng Diyos? Yan. So, yan. Ano ha? Ito kasi, si Jerwin kasi, fanatic sa SDA eh. Fanatic. Naiintindihan naman eh. Kaso lang, sadyang nagbobobohan. Oh. Anong sagot ni ChatGPT? Ate pakita ito. Kung si Maria ay ina ng Panginoon at ang Panginoon ay si Jesus na siyang Diyos sa 1:1. Mali ba na sabihin si Maria ay ina ng Diyos? Anong sagot? Hindi mali na sabihin si Maria ay ina ng Diyos. Straight to the point. At sa katunayan, ito ang tunay na turo ng Iglesia Katolika na pinagtibay pa noong Council of Ephesus noong 431 AD, kung saan tinawag si Maria bilang Theotokos o God bearer, sa Tagalog, ina ng Diyos. So hindi mali. Narito ang paliwanag. 1:1 ang verbo ay Diyos. 1:14 at ang verbo ay nagkatawang tao. Lucas 1:43, ina ng aking Panginoon. Ibig sabihin, ang verbo na Diyos ay naging tao. At si Maria ang nagsilang sa verbo na nagkatawang tao na si Jesus. Hindi nangangahulugan na si Maria ang pinagmulan ng pagka-Diyos ni Jesus, kundi siya ang ina ng taong si Jesus na siyang tunay na Diyos at tunay na tao. Ano daw? Hindi nangangahulugan na siya ay naging ina ng pagka-Diyos ni Jesus. Mali yun. Siya ay ina ng Diyos, hindi ina ng pagka-Diyos. Bakit? Yung Jesus na isinilang ni Santa Maria ay persona, hindi nature. Bakit? Walang ina na nagsisilang ng nature. Kahit itong si Jerwin Rosales, nang pinanganak siya ng nanay niya, kasama sa isinilang ng nanay niya ang kanyang kaluluwa. Kasama sa isinilang ng nanay niya ang kanyang espiritu. But it doesn't follow na ang isinilang ng nanay niya, yun lang katawang tao. Dahil tanggapin man ni Jerwin o hindi, nang isinilang siya ng nanay niya, may kaluluwa siya, may espiritu siya doon. E di kung may kaluluwa, may espiritu, e di kasama sa isinilang yon. Oh, ibig sabihin ba, yung kanyang espiritu, ang ina ng kanyang espiritu, yung nanay niya. Mali. Ibig sabihin ba, yung nanay niya ang ina ng kanyang kaluluwa? Hindi rin. Pero kung sabihin na yung nanay ni Jerwin ang ina ng persona na si Jerwin, persona, kasama kaluluwa, kasama espiritu, yes, tama yun. Kaya sana, Jerwin, nanonood ka man, huwag kang bobo-bobohan. Okay? Ito ang hirap eh. Oh? Ay, ito, titanong nyo ha. Ito pa. Tinan nyo ang sabi ChatGPT. Importanteng linawin. Si Maria, hindi ang pinagmulan ng pagka-Diyos. Ayan na. Si Maria, hindi ang pinagmulan ng pagka-Diyos. Kundi, aba, tumawag. Sino tumawag ito? Sino tumawag sa akin? Hindi lang nga. Buksan ko muna sino tumawag. Ay, si Jared.
Tawag si Jared. Okay lang. Hello, bro. Oh, kumusta? Napanood ko yung talk mo sa loob ng simbahan. Hello, bro. What's up? Ano na bro, na siya. Nakapag-profession of faith na si Bro Jody at nakatanggap na ng Sacrament of Confession. Wow. Ano siya, bro? Anong reliyon si Brother Jody? Bro Jared, anong reliyon si Brother Jody? Malayo pa tayo. Ayan, malapit. Hello? Hindi ko maano si Brother. Hello, Brother Jared. Okay, hindi ko maano si Brother Jared. Okay, no? So, yun po ang ating Brother Jared, nawala ka. Nawala si Brother Jared. Hello, Brother Jared. Nawala nga si Brother Jared. So, mahina talaga ang kanyang signal ngayon. Yan, nawala si Brother Jared. Okay, pusin tayo. So, maliwanag naman doon. Maliwanag naman doon sa naturang at ating balikan yung yung ChatGPT. Ayan, ito. Sabi ganito, si Maria hindi ang pinagmulan ng pagka-Diyos, kundi ina ng anak ng Diyos na nagkatawang tao. Ano siya? Ina ng anak ng Diyos na nagkatawang tao. Hindi ito nangangahulugang mas mataas si Maria kaysa sa Diyos, kundi ang kanyang titulo ay bunga ng kung sino si Jesus. Halimbawa, ina ng presidente. Oh, ina ng presidente. It doesn't follow na yung ina ng presidente, yung kanyang pagka-presidente, isinilang yun ng kanyang nanay. Mali. Yan ang malaking problema to sa mga SDA. No? Alam nyo, the more na nagbubulag-bulagan ng mga SDA sa takot na baka kakoy maipit, the more nakikita ang inyong mali. Parang nangyayari doon sa sa Cagayan de Oro debate, hindi makamove on ng mga SDA hanggang ngayon, tira pa rin ng tira. Hayaan nyo, bigyan nyo ako ng siguro bukas, ilalabas ko yung yung contradiction sa mga 3A medyang nagbanggaan doon sa debate sa Cagayan de Oro. Oh? Sabi sa akin ni Glenn Alado doon, ang tema daw magkadugtong. Ba't ko daw pinutol-putol? Yun ang sabi yun ang sabi ni Glenn Alado sa akin. Bakit ko raw pinutol-putol, continue naman yung nasa tema. Continue naman. Ba't ko daw pinutol-putol? Eto yung aking sagot dyan. Etong sagot ko, ibibigay ko yung salita ni John de la Peña. Ito sabi John de la Peña, oh. So meaning matudan, putol-putol ginaguna, magbuote ka nako. Ano daw? At ipakita ito sa wait lang ha. Yan. At ipakita rito, yung sinabi John de la Peña. So meaning matudan, putol-putol ginaguna, magbuote ka nako. Oh. Sabi niya, eto sabi John de la Peña, balikan natin na yung unang sinabi niya. Ito. Mr. De La Peña, nasayran ba nimo nga ang tima nga imong gipirmahan sumpay unya uway putol-putol? Nasayod kanini wala? Bisan pagsumpay. Yes or no? Kategorikal. Yes or no? Salamat kayo. Nasayod ba ya? Pero ang tema na to, pamatudan ba ya? Kung pulong matudan, imo ginaputol-putolon. Listen po. Pag sinabing pamatudan,
patutunayan, hindi babasahin. Ang ginawa kasi ni Glenn Alado doon sa Cagayan de Oro, gusto niya basahin yung buong tema sa isang bersikulo. Mali yun. Yung mindset na yun, yun ang mindset ni Daryl Villanueva sa debate nila ni Edgar Laugan. Kung ano nakalagay sa tema yun, nabasahin sa isang bersikulo. Patutunayan nga eh. Itong mga pipitsuging mga debater na ito ng SDA, kasalungat sa kanilang mga leader ng debating team. Sabi ni Jerry Laig sa kanilang debate ni EYD, meron ba akong ano doon? Double check ko nga lang kung meron ba akong kopya noon wait lang ha, double check ko lang ha, kung meron ba akong kopya noon. Mas maganda kasi na masilip natin yung kung may kopya man ako. Wait lang, audio. Hindi, wala rito. So, kabila sa One Touch. Si Jerry lang mismo nagsabi nun eh. Wait lang ha. Audio. Wala rito. Audio sampler. Saan ko ba nailagay yun? Napin ko muna kung saan ko nilagay yung ano na yun. Kung saan sinabi ni Jerry Laig kay EYD, pag sinabi patutunayan, hindi babasahin letra por letra. Patutunayan nga eh. Kasi kung babasahin, wala nang dapat patunayan. Babasahin mo lang. Ito, isang talata lang. Basahin mo na. Tutol ka dito. Di ko na problema yan. Ano sabi ni Jerry Laig? The same sa stand ni Jun de la Peña. Balikan natin. Mr. de la Peña, nasayran ba nimo nga ang tema nga imong gipirmahan sumpay unya uway putol-putol? Nasayod ka nini wala? Bisan pagsumpay. Yes or no? Categorical. Yes or no? Salamat kayo. Nasayod baya, pero ang tema na to pamatud-an baya. Kung pulong matudan imo ginaputol-putolon, lisod pod. Oh. Tapos nang ginawa ko, nagreklamo si Alado. Sabihin ko na, yan ang ginawa ng kasamahan mo eh. Anong sabi ni Alado? Huwag mo silang idamay rito. Huwag mo silang idamay rito. Ano wag idamay? Pare-pareho tayo ng rulings. Simula pa sa debate kay John de la Peña kay Stalwart hanggang kay Paul Alimot, kay Jerry Laig, the same lang ang rule. Ano man pinagkaiba ang rule eh. Ngayon, kung ginawa ni John de la Peña na putol-putulin dahil ito ay patutunayan at hindi naman babasahin, ba't nagalit si Alado ng ginawa ko? Ito ang problema sa mga sabadisting. Sa mga sabadingding. Binabago kasi nila kung ano talaga ang totoo. Kung saan ang pabor sa kanila, doon sila kahit na kumontra ito sa kanilang kasamahan. Sabi ni Jerry Laig, ang negative, yun ang sinungaling. Kaya nga negative eh. Kasi sinungaling sila. Sa debate namin dalawa ni Glenn Alado, si Glenn Alado ang negative doon. Siya sinungaling. Ha? Yun ang bro, pwede Bisaya mo apel? Pwede. Pwede bro, pwede. Sabi ni Dindo Mawang. Pwede bro, pwede. Mapel ang Bisaya. Ano bro, mukha ka bro? Mutawag ka bro? Tuning klaruhon be kung tawag ba ni siya. Gusto kang musulod sa live bro? Dindo Mawang? Bro, Dindo Mawang, gusto kang musulod sa live? Simple na kayo kung sumusulon sa live bro. Tawagan lang kunin mo sa akong messenger bro. Gusto kang musulod? Sa mas din dumawang ka lang. Katoliko mas din dumawang o SDA ni? Wa pag-iingon diri nga SDA siya. Ay, SDA di ay kay 3 angels man. Musalod ka bro.
chatan ta ka bro ha. Dayon reply lang ka ha. Kung gusto ka mo sulod ha. Oh. Kung gusto ka mo sulod, reply lang. Reply lang. Na. Sige bro, nag-chat ko nimo bro din dumawang. Kung gusto ka mo sulod, reply lang. Reply lang bro. Oh. Kung maka-reply ka, pili na takatawagan. Dili man ka ani page, call mo ka ani account makani mo ha. Nag-message ko nimo, tanawa sa imong message request. Din dumawang. Kung maka-reply ka ni, maka-call na ka nako. Pwede ka mo call nako. After ni mo reply, mo gawas naman ang call na kanang button sa call, pwede ka mo tawag nako. Makasulod ka sa live. Okay? Hey Michael, will you please get me some water? Ingon diri si Lenya Shuma. Good morning bro Jando, watching from Santa Cruz, Laguna. Happy 5th Sunday of Lent. Alas 11, stop ko alas 11 kasi meron kaming misa ha. So alas 11 stop ako. Sabi ni Darling May Peñaflor, si Bunga, walang sulpot na sekta ang nanalo sa debate kasi ang mga sulpot na sekta hindi alam ang konteksto sa kanilang binabasa at wala silang kompletong detalye. O yun, no? So, sabi naman dito ni Jerwin Rosales, huwag kang patutsada dyan. Tatanggapin mo ba ang hamon ko? Tinanggap na nga eh. Actually, nag-usap na kami ni Jerwin dito. Ating balikan yung yung sinasabi doon sa sa ChatGPT. Pakita natin to para maano natin Ito talaga sila, dulung-dulungan sila pagdating sa katotohanan. Kasi bingi-bingihan effect, no? Yan ano sabi pa rito? Sa madaling salita, yan, si Maria ay ina ng Diyos. Straight to the point. Sa madaling salita, si Maria ay ina ng Diyos. Hindi dahil siya ang pinagmulan ng pagka-Diyos ni Kristo, kundi dahil si Kristo na kanyang isinilang ay tunay na Diyos. Katulad ito kung ang isang ina ay nagsilang ng isang taong presidente, hindi ibig sabihin na siya ang pinagmulan ng pagka-presidente. Pero totoo pa rin na ina siya ng presidente. Kaya sa doktrina ng Iglesia Katolika, Maria bilang ina ng Diyos ay isang mahalagang katotohanan tungkol kay Kristo na siya ay tunay na Diyos at tunay na tao. Okay. Ang mga SDA, tanungin si ChatGPT ang mga SDA, kahit mababasa na si Maria ay ina ng Panginoon, ay hindi sila naniniwala na si Maria ay ina ng Diyos, dahil hindi daw mababasa sa Biblia ang salitang ina ng Diyos. Ang ina ng Diyos. Isa ba itong uri ng fallacy? Anong sagot ni ChatGPT rito? Tingnan natin kung sagot ni ChatGPT. Tingnan nyo ito tanong ko kay ChatGPT Ang mga SDA ito tumatawag na. Wait lang. May tumatawag na. Akin mo nang tanggapin to. Jerwin Isko. Si Jerwin pala tumatawag. Okay. Hello. Hello bro, Jendo. Hello bro, dugog ko ni mo bro. Wait lang muna. Hindi ko siya marinig. Wait lang. Ayan, okay, hello bro. Hello, dugog ko ni mo? Dungog na.
Okay, salamat bro. Kaning nanawat man ka sa okay na bro. Unsa may mong tuyo bro? Ingon man kag kisa may mo dawat ako hingdawat man ko. Di ba naisgutan naman ni nato bro, naisgutan naman nato ni may tungod sa ina sa Diyos. Ano sa ta magdebate bro? Pwede kuan. Karong ugma sa gabi pwede. Isa may moderator na to. Ay, pwede ka moderator, pwede si Junre. Ugma sa gabi murag si kuan mo ugma bro. Ugma sa gabi murag kang gitawag mo drive ang ugma. Wala ko'y panahon ugma. Ang amon Unya bro, okay raw niya. Unyang hapon, kasi moderator to nyang hapon. Kasi mangita tag moderator. Kasi itong moderator, ayaw lang ang moderator nga magpabayad. Wala tana. Tihika po ni mo Hindi man nasingon nga take bro. Kung man ko na ipod man kung gusto ka nga mo share sa imong time, okay ra. Ikaw kung nakay ibayad, bayad. Yabo sa moderator ni mo din mo bayaran kay effort og pataliwala. Dali ra man kay nagod. Kay imo ra man pamatud-an, di ba? Pamatud-an nimo nga si Maria. Pamatud-an ha, dili basahon. Pamatud-an, dili basahon. Sumala kay pamatud-an nimo nga si Maria, kay inahan sa Dios. Ang istera ba sa mga SDA ra ba kay ang pamatud-an, ang busog pamatud-an kay basahon. Ay basahon na yung pagpamatud kung di ko basa. Uy, pananglitan, sampulan ta ka. Mabasa ba nga si Pedro na asawa o dili? Kung naabot mga kang Pedro si Maria. Oy, sample lang na. Sample lang na. Sige, are bro. Aro masuta nato ng imong mindset ba? Di ba nanudlo man ng mga SDA nga si Pedro naabot sa Roma dito gipatay? Yes, ayaw change topic. Dili, lahi man para debate. Bro, lahi man para debate bro. Di ta magis-comment sa debate kay ato man ning giset para sa debate. So mangita ko kaparehas niya og mindset, no? Dili. Atong isgutan karon bro, mo pamatuod ka. Mamatudan ako. Debate na. Pamatudan. Kay mo dawat man lay ka nga debate, schedule na to. Schedule na to ugma. Unya. Unya ni. Lagi sa may imong moderator ko on. Pamatudan nimo dili basahon. Pamatudan lagi dili basahon kay lain man nang basahon. Kung basahon wala lang ay pamatudan. So in short bro Jando, nga dili gid mabasa nimo nga si Maria inahan sa Dios. Mabasa siya bro implicit. Implicitly, dili explicit. Duha man na kamatang bro. Duha man na kamatang implicit o explicit. Mingon kita explicit gali, letra po letra. Mabasa siya implicit. Mo gani akong punto ba? Unsaon nimo pagkuha sa imong kamatuoran kung dili nimo mabasa? Mabasa lagi. Mabasa. Mara ko example ragot. Wait lang gabalik-balik akong tingog. Nag-loudspeaker ka diha? Wala nagamit ko speaker. Wala gabalik-balik akong tingog nako. Paita po dani akong tingog gabalik-balik. Isa ha, unsa man ako niya. Balik og tawag, okay ka? Sige, balik na tawag. Balik kung tingog ko lain na kayo eh. Sige, nahi akong cellphone gigamit. Si laing minawon ko ang balik-balik kung tingog. Di siya mukha nga sa Biblia na ay mga implicit. Sama lagi na si Pedro na asawa. Si Pedro nagkatog Roma. Pero wala kayong basa sa Biblia. Explicit nga siya nakatog Roma. Explicit nga siya na asawa. Wala yung mabasa. Pero tungod sa imong gibasa, masabot nimo nga siya na asawa. Nahirapan na si Jerwin. Ating balikan yung ChatGPT sinasabi dito. Ano sinasabi ni ChatGPT? Balikan natin. Kung fallacy ba yon? Eto. Ang mga SDA kahit nababasa na si Maria ay ina ng Panginoon, ay hindi sila naniniwala na si Maria ay ina ng Diyos. Dahil hindi mababasa sa Biblia ang salitang ina ng Diyos, isa ba itong uri ng fallacy? Anong sagot? Oo. Isa itong uri ng fallacy. At ito ay tinatawag
na argument from silence o sa Latin, argumentum excellentio. Ano ang ibig sabihin nitong argument from silence? Ang argument from silence ay isang logical fallacy na nagsasabing dahil hindi tuwirang binanggit sa Biblia ang salitang ina ng Diyos, ibig sabihin ay hindi ito totoo. Pero sa lohika at tamang pagbasa ng konteksto sa Biblia, ang kawalan ng eksaktong salita ay hindi nangangahulugang hindi totoo ang isang aral, lalo na kung ang konsepto ay malino na naroroon. Halimbawa, ng pagkakalohika. Ang Biblia ay malinaw na tuturo na si Jesus ay Diyos. 1:1, Hebreo 1:8, 1:20-28. Ang Biblia ay malinaw na tuturo na si Maria ay ina ni Jesus. Mateo 1:16, Lucas 1:43. Therefore, si Maria ay ina ni Jesus na Diyos o ina ng Diyos. Iba pang halimbawang paliwanag. Ay labang halimbawa ng argument from silence na mali. Walang salitang Trinity sa Biblia, pero totoo ang aral ng Trinidad. Walang salitang Bible sa loob ng Biblia, pero totoo ang pag-iral ng Biblia. Walang mababasang sola scriptura sa Biblia, pero pinaniniwalaan ito ng maraming protestante. Kaya kung gagamitin natin ang standard na ginagamit ng mga SDA, na dapat mabasa ang eksaktong term, masisira pati sariling aral nila. Straight to the point. Dahil marami rin silang paniniwala na hindi nakasulat ng eksakto sa Biblia. Straight to the point. Konklusyon, ang pagtanggi ng SDA na sa ina ng Diyos na titulo ni Maria dahil lang hindi raw ito eksaktong nakasulat sa Biblia ay hindi matibay na argumento. Isa itong fallacy na hindi dapat maging batayan sa pagtuturo ng doktrina. Straight to the point. Sa halip, dapat tingnan ang kabuuan ng aral at ang kaugnayan ng mga talata gaya ng ginagawa ng simbahang Katolika. Kung gusto mo, pwede natin gawing content ito na may simpleng tagline gaya ng bakit ina ng Diyos si Maria kahit walang eksaktong salitang ina ng Diyos sa Biblia? Gusto mo ba draft para sa ganitong video? Yeah, sige, gawan mo ko ng draft. Sige, gawan mo ko ng draft. O, gawan mo ko ng draft. Ayan, maganda tong gawan mo ko ng draft. O. So, gawan tayo ng ChatGPT ng draft. Ito, ang draft script. Title. Ito pala ay. Ayan. So, ito yung ano, ayan, ginawa niya ako ng draft. Ihanda ko to para sa ano, sa debate mamaya. Ayan. So, ginawa na ako ng ChatGPT ng ano, ng draft. Oh, maliwanag yun ha. So, napaka ano naman dito. Tingnan natin yung mga comment ng ating mga mahal na sumusunod sa ating live ngayon. Okay? Sabi dito ni Rod Solar Edoria, baka kon man na si Jerwin Tabuklaon Rosales bot-bot rang maayo ana. Ingon si Dindo Mawang, bro, nahadlok baka sa Dios? So kung namutangas mangutanay, given naman na bro. Bro, given na bro. Bisag kinsang Kristiyano mo ginay itubag nila ang Antikristo ray mo ingog dili. Norvilel. Bro, good morning bro. Unta bro na naamay aning programa dire Diocese of Marbel. Bro Jando, basin di ay maghimo diya sa Marbel di ay, no? Nakabalo. Bro, ligoy man imong tubag. Di gyud ligoy akong tubag. Di gyud ligoy akong tubag. Ang niligoy si Rosales. Parang nagtuo man gyud ang nama panulo mo sa SDA nga si Pito nakatugruma. Ato pakita sa kana, ato pakita sa PDF nila. Nato sa ilahang ato pakita ha ang PDF nila ato ha. Ilaan ni panudlo. Oh, naana sa wait lang. Ato pakita the Acts of the Apostles. Oh, wait lang ha. PDF ta Acts of the Apostles. Acts of the Apostles. Wait lang.
So, Acts of the Apostles. Wait lang atong double check mo ba ni? Di ni mo. Wait lang. Saan ko ba yung nakita yung Acts of the Apostles? Beato, search by Apostles. The Acts of the Apostles. So, ito yung nandito is Peter. Oh, may tumatawag. May tumatawag sa atin. Hello, bro. Oh. Hello. Oh. Hello, ba mo? Oh, dungog ka na ako, bro. Dili balik-balik, ha? Wala na iko. Wala na iko. Wala na iko. Wala na. Okay, salamat. Tungos po na po, bro. Unsa man, bro? Ang ako ang post na ko, bro, nga sa mga CFD kinsay mo pamatuod nga si Maria ina sa Dios. Gidawat mo na, bro. Gidawat na ako, bro. So karon, bro. Pamatuod, ha? Video na ta sa dibat. Oh, pamatuod, ha? Dili basahon. So na yung pagpamatuod mo, bro, kung di mabasa, bro. O, kaya pamatudan. Sama pa na, ako pamatudan pa ng litan nga si Pedro nagkatog Roma. Pamatudan ako na nasin yung libro. Nga si Pedro. Example lang na, bro. Bro, example lang na. Kung pamatudan ako nga si Pedro nagkatog Roma, akong ebidensya, inyohang libro mismo nagsulte nga si Pedro nagkatog Roma. Pero wala ko'y mabasa letra por letra sa Biblia. It doesn't follow nga dili tinuod. Kay nasin yung libro mismo si Pedro nagkatog Roma. Oh, ay pinag-idinay na po na nimo. So ingon na siya, bro. Ang pagpamatuod dili na basahon letra por letra. E kung basahon letra por letra, dapat unta akong basahon sa Biblia si Maria inahan sa Dios. Ana unta ang tema. Paminawa ang gingon ni ko na ako'y padungog si mo ang istorya ni John de la Peña, ha? Kabalo ka sa istorya ni John de la Peña may tungod sa pamatuod? Kabalo ka wala? Bro Jando. Di kabalo ba ka? Di kabalo ba ka, bro? Bro, kabalo ba ka? Dali lang ba? Paminawa niya, ha? Bro, paminawa ni istorya ni John de la Peña, bro. Dali lang. Ara. So meaning matudan, putol-putol ginago na. Magbuoti ka na ko. Paminawa na istorya ni John de la Peña. Paminaw. Bro, paminawa sa ako na iklaro sa imo ba? Bro, paminawa sa bro ang istorya ni John de la Peña. Mura man kag mahalangan, mura man kag mahalangan. Paminawa, ha? Alam mo ko lang eh. On sa ingon ni John de la Peña, paminawa sa ingon ni John de la Peña, inyo maning kauban. Mr. De La Peña, nasayran ba nimo nga ang tima nga imong gipirmahan sumpay unya uway putol-putol? Nasayod ka nini wala? Bisan pagsumpa. Yes or no? Categorical. Yes or no? Salamat kayo. Nasayod ba ya? Pero ang tema na to, pamatudan ba ya? Kung pulong matudan, imo ginaputol-putolon. Listen pod. Oh, nag-gets mo na? Nag-gets mo? Okay, nag-gets ako, bro, Jando. Oh, putol-putolon. Tana ko si mo, bro. Sa ato pa, dili basahon letra por letra. Paminawa si John de la Peña. So meaning nga matudan, putol-putolon ginago na. Magbuoti ka na ko. Oh, nakadungog ka to, ha? Okay, nakadungog ko, bro. Nakasabot ka. Napayingon isa napayingon John de la Peña dire. Oh. So, meaning nga kabuntagon. Ay sa lagi kay ako may apirma. Nakoy padungog nimo para dili ka musungag sa imong mga kauban. Lami kini mga tubag sa imong kauban nimo. Oh. So, meaning nga kabuntagon. Ako may affirmative. Mao na ako'y magbuot sa pagmatuod nako. Kay ako may nandalas tima. Oh. Ako'y affirmative, ako'y magbuot, kaya ako'y gadala sa tima, dili ikaw. Okay. So, pwede na po mga tanong sa imo. Okay. Okay, salamat. Sa imong pagpagawas anang imong referensya karon. Kumusta man? Unsa may makuha na ko ana? Ang makuha ana nga dili nimo sungago nimong kauban. Pamatud-an gali di gi siya basahon letra por letra. Imong mga kauban nga mga debater sa SDA nagsulti ana, kung musungag ka lahi pug kag tinuuhan sa ilaha. Gets ni mo? Dili ko ka gets, bro, kaya kung pangutana bro. Oh! Ay. Para makuha gyud nato.
Bro, para para makuha ginato ba? Para makuha, bro, para makuha ginato ba? Dili ba date, bro? Bro, wait lang bro ha. Wait lang sa. Kaya aron makita na ko dire kung dili ba ka lahig utok nila. Tinuod ba bro nga na sa inyo ang libro sa Acts of the Apostles by Ellen G. White nga si Pedro nagkaadtog Roma? Tinuod na o baka? Sa punto, bro. Tinuod ba na o Bro, baka? excuse me, bro, ha. Dili ko gusto nga maulawan ka. Dili, ikaw minaulawan dire bro. Bro, ikaw minaulawan dire bro. Dali lang ba? Bro, tinuod ba ang bro, tinuod ba ang inyong doktrina? Wait lang, Aysa. Bro. Aysa. Ayaw gawas. Aysa lagi. Tinuod ba ang giingon sa inyong doktrina nga si Pedro nakaadto og Roma? Kay kung tinuod na siya, dapat mabasa pod unta sa Biblia. Tinuod na siya, bro? Uy, ni gawas naman ka. Ay, gawas ba? Ay, wala ni gawas. Example lang na. No? Nakaila kag analogy? Nakaila kag example? Ayaw pagbugo-bugo ba? Example gani. Nanudlo mo nga si Pedro nagkaadtog Roma. Pangutana, explicit ba na nga mabasa sa Biblia? Yes or no? Naana po na imong kinatawa. Ayaw pagtawag ka ba? Ay, bulan ka sa nadakpan ka. Dili ka magbuot lagi kay ako ang affirmative. Di ka magbuot kay ako ang affirmative. Oh, di ayaw pagbuot. Pamatud-an ako, dili na ko basahon litra por litra. Pamatud-an ako. Ano man hadlo ka? Wala ko na look, bro. Paminaw ha. Ako pangutana, unsay makuha na ako may yung ipasabot, bro. Unsay makuha na ako sa imong video nga gipagawas karon, dili imo ha. Sige. Unsay makuha nimo sa video nga akong ipagawas karon? Ang makuha nimo mauni. Aron dili ka makasungag sa mindset sa imong kauban. Ang purpose na kung anong gi-play na ko ang video, aron dili ka musungag sa mindset sa imong kauban. Kay kung musungag ka sa ang mindset sa imong kauban, kinsa may sakto ninyong duha? Si Jun de la Peña nga nagsulti nga kung pamatud-an putol-putolon o ikaw nga nagsulti kung pamatud-an dapat istreton? Okay, so niingon man ka nga akong makuha para dili ko mosundok sa iya ha. Dili na mo. Di na mo. Ang gingon nako, ang purpose nako nganong gi-play nako ang video aron mosunod ka unsay mindset niya kay inyuha man ang kauban. Giusab. Sige, usab. Paulaw bro, ayaw pakaulaw. Niingon ka, ibuhat nimo na kay para dili ko mausap, di ko mapareha sa iya ha. Di na mao. Ano na lang bro para klaro bro. Ayaw sa pagbinata. Ayaw sa pagbinata diya ba kay tiguang naraba ka. Sa pagbinata bro ha. Sa pagbinata. Sa giingon ni Jun de la Peña bro, nga kung pamatud-an, putol-putolon, insakto ang gisot ni Jun de la Peña o sayop to. Wala man ay problema bro. Di, tubaga ba? Insakto ba ang giingon niya o sayop to? Tubaga na. Bro, kung sa Biblia bro, sakto na bro. Ano man? Sakto. Karon. Dili yun na siya. Okay, sakto. Kay sakto man kaha ang gibo. Esa bro. Bro, nag-live ya ka bro, maulawan ka. Naulawan ikaw din naulawan ron. Bro, ayaw pag pinastos bro. Ito na kayo na namindo ko. Nya mo saysay ko bro, mo tubag ko. Paminaw pod. Sige. So sakto ang ingon niya bro, kung mapamatuod ka sa Biblia, putol-putulon nga naman. Kung imong basahon sa Biblia, upakli ka dito hangtod mahayag, makita ang tubag. Sakto na siya bro, wala ko'y problema na bro. Manatubag na ko. Sakto, karon ingon ani. Kay sakto man kaha siya, dapat nimong supakon o dapat nimong sundon? Dili jud ko musukpak kay sakto man na. Musumala sa Biblia mo man nakasulti. Sumala sa iyang giingon, pamatud-an putol-putolon o basahon letra por letra? Kana wala lahi na punta na. Bro, lahi na. Ayaw isunod dira. Murang example. Sa giingon ni Jun de la Peña, bro. Sa giingon ni Jun de la Peña, bro. Unsa ang pamatud-an, putol-putolon o basahon letra por letra? Lagi.
kana yung example pero ayaw ko pasudlan niya na. Tapos bro, Murag ikaw ginulawan nun ba? Tumaga to. Ikaw ginulawan nun ba? Ano yun? Sa giingon ni John de la Peña. Bro, balik ko na ko ha. Sa giingon ni John de la Peña. Nga pamatud-an gali putol-putolon yun na. Sakto ba nga putol-putolon o dapat liter por litra tanan? Okay, mababag ko ha. Ayok sapaw ha. Pwede ka mabastos ba? O niya akong tubag bro. Ang imo ang example bro. Giingon dito, wala litra por litra gisulat dito bro. Ang imo wala problema na. Ako problema na. Pero nga na bro, ang akong pag-post mga challenge mangol bro, pamatud-an nimo. Kung saan yung pagpamatud, kung dili nimo mabasa? Mabasa gani implicit. Ingon bitaw ko, mabasa implicit. Kabalo ka ko sa implicit, wala. Kabalo? Kung sa implicit? Mabasa gani nga litra por litra. Ay, di! Kaka! Okay, mamana akong bro. Mamana akong tupong sa mga pag-post bro. Oy! Bro! Tumungkod. Implicit gali bro. Dili siya letra por letra pero masabot. Mo na implicit. Dili kanang letra por letra ang tawag ana explicit. Luya ni mo pila na edad ni mo ron. Pakabalo na. Bro, ang akong punto mong bro, paminaw sa ba? Ang akong punto mong ang gusto na ko ipasabot akong gipost na litra por litra. Di lagi ka magbuot lagi bro. Bro. Ingo si John de la Peña, ang affirmative mo ay magbuot, dili ang negative. Kinigative ra ka? Ayaw lagi ko iparehas siya. Oo, sa man eh. Siya og lahi ko. Sa ato pa, kisa sa kunyong duwa. Ikaw gingon mismo, lahi siya, lahi ka. Lahi siya, lahi ka. So, kisa sa kunyong duwa. Niambak na ka. Ikaw may gaingon. Bro, ikaw gaingon nga lahi siya, lahi pod ka. Kay lahi siya, lahi pod ka, kinsa man ninyong duwang insakto. Ayaw yan ang mga pilosopo niyo, bro. Ay, di na pilosopo, oy. Bro, ang challenge. Dili, maguna pilosopo, noon sa taon ka, oy. Ikaw ra mismo ang nagsulti nga lahi siya, lahi pod ka. Kay lahi siya, lahi pod ka, kinsa may sakto ninyong duha. Bro, Jando, wala gini akong challenge, bro. Gawas na sa topic ng lain nga mga referensya ni mo. Ako challenge, bro. Mo ni bro, ha? Mo nang challenge. Mo o yun, kanaganing, mo pamatuod baka na si Maria, inahan sa Diyos. Litra por litra, mabasa sa Biblia. Ay, dili, wala sa imong challenge ang litra por litra. Tanawa ra gud imuhang ko ano? Okay. Dara Okay. Atoy pakita atong ipakita. Atong ipakita ang imuhang post sa live. Ang ingon sa imuhang post mo ni sa mga CFD kinsay mo pamatuod nga si Maria ina ng Dios. Mao na imuha pamatuod. Wala yung basahon. Basahon gali explicit. Pamatud-an gali masabot. Na basahon nga makasabot. Mo na pamatuod. Sumala sa imong pagsabot. Kailangan basahon lang ug walay litra por litra. Di mo nga pagsabot. Karon ang akong gusto bro, kailangan gyud nga dili lang ingon Dili lagi pwede bro. Ingon si John de la Peña, dili lagi pwede nga ang negative ay magbuot. Kay ako maoy affirmative, ako'y magbuot. Kung ingon ni John de la Peña. Mo yun baka bro. Di sakto bang gingon John de la Peña nga ang affirmative ay magbuot? Bro, ayaw lagi ko dan alagin lang. Ulawan. Mao ni rason ang mga SDA magsinungagay kay Santa Iyahag utok. Ha? Santa Iyahag utok. Si John de la Peña mismo nagsulte, pamatud-an gali, di gina litra por litra. Nang ayaw pagbuot kay ako'y affirmative. Ang affirmative mo'y magbuot sa tema kay siya'y gadala. Ano sa mga? Ato ragong ipadungog. Bro, ato ipadungog ha? Ano? So, nining kabuntagon. Ako may affirmative. Mao na ako'y magbuot sa matuod nako. Kay ako may nadalas tema. Sapaw-sapaw man ka bro. Ako'y pakita sa mga naminaw karon nga ang imuhang paagi dili maayo. Imong paagi dili maayo.
Bro Jando. Kasabot ka na gitawag one word is enough for a wise man. Kasabot ka na, bro. Nakasabot ko ana. Mo bitaw ng ikaw may akong balik-balikan ana. One word is enough for a wise man. Nakasabot mo siguro ka sa gingon ni John de la Peña. Nga ang affirmative mo magbuot kay siya gadala sa tema. O gani. Oh, Gani niya. ayaw ko bot eh. Bro. Ayaw ko bot eh. Kaya ako yung affirmative, ayaw ko bot eh. Ako may nag-approach ana, bro. Oh, wala kay mahimo kaya ako yung affirmative. Ana. Isa bag ikaw ang nag-approach, ako yung affirmative. Ingos John de la Peña maone, mogingon John de la Peña. So, nining Idol kabuntagon, gid mo na ba? ako may affirmative. Idol gid niya. Mao na ako'y magbuot sa pagmatuod na Ay, sa bako ni mo ninyo mo ning kauban, naunsa sa nungagay ni mo ni di ay. Balikon ako. O sa ingon John de la Peña. ako may affirmative. Mao na ako'y magbuot sa pagmatuod nako. Kay ako may nandalas team. So, ibig Ako'y ibig sabihin, affirmative, bro, ako'y magbuot, kaya ako gidala sa tema. Aman. Bro Jando. Man. So ibig sabihin pamatud-an mo nga si Maria anak niya si ang Diyos, inahan sa Diyos. Matud-an mo na. Motoral, inahan siya sa Diyos. Muna yung temang i-challenge. Sa Sabi mga niya, CFD, kinsay ang mo akong pa matuod nga si Maria, ina ng Diyos. Oh. Kunya, pamatud-an mo na, wala na ko, sa ko ang pag-post mo ko na, gusto na ko nga. Ay, wala ko'y labot. Wala ko'y labot kay imuhaning suggestion kung naabay mo kagat. Pamatud-an. Imuhang challenge, pamatud-an. Wala ka nag-challenge og basahon. Ayaw pag binugo. So ibig sabihin, ikaw may sa Biblia na di ay. Ikaw may nagsulti pamatud-an. Sa Biblia bro, ang pagpamatuod sa Biblia dili tanan explicit kaya na ay implicit. No, nag-example na ako to si Pedro. Nanudlo ang mga Seventh-day Adventist nga si Pedro nakaadto Roma. Nanudlo ang mga Seventh-day Adventist nga sa Roma gipatay si Apostol Pedro. Pero wala kay explicit nga mabasa sa Bible nga sa Roma gipatay si Apostol Pedro. Pero nanudlo mo. Imo kong inganaon. Ikaw mismo ang miligya sa inyohang doktrina. Okay, salamat. Kaya wala mabasa di ay. Sige. Na ay mabasa. Buguan ni May. Gaingon na bitaw ko nga na ay mabasa. Na ay mabasa, implicit siya. Ang imuha manggut, imong gusto explicit lang. Dili lagi ingon anang magtuon sa Biblia. Muna mga Sabadista nga bugo mo sa Bible. Dilingon ana ang magtuon og Biblia. To nga Biblia gali implicit o explicit. Imong gusto explicit ra tanan dili na pwede. Na implicit si Pedro na ay ugangan. Wa kay mabasa nga si Pedro ni asawa. Pero tungod sa mabasa nga si Pedro ni ugangan, masabot nga naa siya asawa. Muna implicit, nung sa mga buwan noy. Ano ang Pedro lagi niya man. Oh, natural example na. Pedro ba? Example na siya, bro. Example na. Dawata ka example na. Okay, sample mga dawaton. So, ato ta ka Pedro kay gidaga ka Pedro. Si Pedro na asawa. Yang ano karon sa inyo mga obispo niyo, may mga asawa. Oh, ang among obispo walay asawa tungod kay gisulod ang gingon sa Mateo 19:11-12. Nya, reklamo ka. Tudlo sa tao. Ha? Tudlo sa Ginoo, tudlo sa tao. Tudlo sa Ginoo na nga gihatag sa tawo. Bisan unsa nga inyong itugot sa yuta, itugot na ko sa langit. Oh! Atong basahon na. Atong basahon. Sige. Bro, kakinsa man ning doktrina, bro. Ikaw tubagon nako ha. Kinsa ning doktrina na sa Mateo 19:11? Bro, ikaw tubagan ni bro. Bro, tubagan ni bro ha. Bro, tubagan ni. Akong basahon na tubaga ha. Si Jesus mitubag. Akong basahon na. Mateo 19:11 ha. Paminaw ha. Ay, sa sapaw. Mateo 19:11. Si Jesus mitubag. Kining maong pagtulunan dili alang sa tanan, kundi alang lamang ni adtong gihatagan sa Dios niini. Si Jesus ang misultian ni. Kay may nagkalain-laing katarungan nga nung dili makaminyo ang ubang mga tawo.
may dili gayod makahimo pagminyo tungod kay natawo sila ingon nga yunoko. Ang uban dili makaminyo tungod kay gikapon sila sa mga tawo aron mahimong yunoko. Ug ang uban voluntaryo nga dili magminyo aron mas makapangalagad sila sa Dios. Sabta kini kung makasabot kamo. Ang pangutana bro, kang kinsa ni nga doktrina ning giingon sa Mateo 19:11-12. Okay, tubag mo na yung tubag. May tunan sa mga Bro, di na may pangutana. Ang pangutana ko, kang kinsa ni nga doktrina? Doktrina ba ni sa Dios o doktrina ni sa tao lang? doktrina sa Dios. Okay. Apil ba sa doktrina sa Dios nga ang uban voluntaryo nga dili magminyo aron mas makapangalagad sila sa Dios? Yes or no? Okay, tubag. Minawa, ayaw sa pawa. Okay, mo na yung tubag. Dili na doktrina sa Ginoo nga magalagad ka sa Ginoo, dili ka magminyo. Ay, dili na mo igingon. Ayaw ba? Ang gingon dire, ang uban voluntaryo nga dili magminyo aron mas makapangalagad sila sa Dios. Sakto ba na nga kana doktrina sa Dios o dili? Sakto ang imong gibasa pero ang imong una-una mo'y mali. Okay karon. Kay sakto niya kung gibasa, ang mga pari namo ba voluntaryo nga dili magminyo o gipugos nga dili magminyo? Rojando, respeto po siguro bro. Grabe po kali mga kabalo. Nagtubag pa man ko, sa pa man ka. Ito ba ka? Tumala sa imong gibasa, dili gina mali. Ano man, nagi mga tao nga bao o serbisyo sa Ginoo. Pero wala gitudlo dira nga mahimong pare o obispo, dili ka magminyo. Kanang gingon na ba nga ang uban voluntaryo nga dili magminyo? Kasabot ka ng voluntaryo nga dili magminyo? Wala lagi na problema pero dili na doktrina ni Kristo. Ay, sige. Kung dili ni doktrina ni Kristo ning giingon sa 12 nga ang uban voluntaryo nga dili magminyo, kang kinsam din doktrina? Doktrina na sa inyo ha kay nga. Doktrina sa Ginoo nga. Ala lang bro. Pangutan ang imo mga kauban nga mga SDA debater. Kung kaning 19:12 sa Mateo, Katoliko ba ang nanudlo ani o si Kristo? Aron dawat nimo ang tubag. Pabor na sa mo bro. Actually bro, pabor sa mo ana. Bro, actually pabor lagi na sa inyo lagi. Pabor sa mo ana bro, kabalo ka ngano? Kabalo ka ngano? Kaysa pamino sa kabalo ka ngano bro? Kaysa Biblia si Kristo ginamulong. Ngayon yung gag-amo ng doktrina. Therefore kauban na mo si Kristo. Salamat. Lagi pabor lagi na sa inyo mao pabor ka na sa inyo ha. Mao na ko sige. Salamat. Apil ba si Pedro ni Ana? Aliyo ko bro. Si Pedro dili. Ingani. Sa imong gibasa diha sa Mateo. Apil ba si Pedro ni Ana? Apil o dili? Apil si Pedro ni ini. Apil si Pedro no unsa makabalo ana? Sige. Paluwa. Ako pang tiwason. Okay? Ang gingon dire, ang uban voluntaryo nga dili magminyo aron mas makapangalagad sila sa Dios. Ang pangutana, apil ba si Apostol Pedro niini? Apil siya sa pagpangalagad sa Dios. Karong kay na-meet niya si Kristo, naa naman siya asawa daan. Alang ang imo ng bulago nga na may asawa daan. Buto to si Apostol Pablo nga na-meet niya si Kristo sa dalan sa Damasco. Wala pa siya asawa. Namatay na lang si Apostol Pablo. Wag yun siya naminyo. Siya naminyo yun. O nandili ka makapangatarungan ako. Apil ba o dili? Kaya ang issue dire, kang kinsang doktrina ni. Ingon ka sa Katoliko. Salamat. Kaya ka sa Katoliko. Kaya kung sa Katoliko ni nga doktrina, si Kristo may namulong ani, busa, Katoliko din si Kristo. Imuhan ang pamahayag. Gusto man ko eh. Sumala sa ingon ni mo bro, sa Mateo, apil si Pedro. Apil si Pedro. Naabay may isgutan diya bro, si Pedro apil. Naabay mabasa diya nga si Pedro apil o wala? Anya? Ang imong pangutana, ang tawag ana fallacy of silence. At ipakita.
Unsa di ay ning fallacy of silence. Ano yung mga problema sa mga SDA? Walay alamag sa fallacy. Mga sukura ba ingnog nag-fallacy? O diyo? O, ada usa lang nga matanga sa fallacy. Kana babalik ako pakita ha. Unsa ni nga fallacy ha? Dara, fallacy of silence. Isa itong uri ng fallacy. Argument from silence. Ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin, sa lohikal at tamang pagbasa ng konteksto sa Biblia, ang kawalan ng eksaktong salita. Ito ha? Ang kawalan ng eksaktong salita ay hindi nangangahulugan na hindi totoo ang isang aral. Lalo na kung ang konsepto ay malinaw na naroroon. Concept. Mo nagingon nilang Fernando Camacho, read between the lines, konsepto nandoon. Ang sa Tagalog pa na ang diwa sa Bisaya kay kuan masabot sa English konsepto. Dili kumo kay wala letra por letra nga mabasa, wala nagpasabot nga di na tinuod. Kanang ingon anang matanga sa pangatarungan gitawag na siya og fallacy of argument from silence. Busa bro, pagtuon og argumento nga balido og dili ng mga invalido nga argumento. Kay binugo man ang invalido nga argumento god. Jado, ako iklaro sa imo ha. Daghan kayo mga palasi bro, pero kanang palasing imong gikamit karon bro, pero wala kikakasabot ana. Kabalo ko sa itawag ana palasi of silent, pasabot. Usa man? Kabalo sa kamatuoran pero wala siya ni tingog. Ay di na maoy. Kabalo siya nga. Dili na mao. Pataka, balik ko na to ha. Atong na ano ang ibig sabihin ng fallacy of argument of silence ha? Ano ang ibig sabihin ng argument from fallacy ba to? Asa to sa kuno na argument from fallacy. Argument from silence. Argument from silence fallacy. Ano ibig sabihin? Ano tabi ha? Ang argument from silence ay isang logical fallacy ay maling paraan ng pangangatwiran. Maling paraan ng pangangatwiran na nagsasabi. Dahil hindi ito tuwirang binanggit o walang sinabi na Pedro. Hindi tuwirang binanggit o sinabi na Pedro. Ibig sabihin ay hindi na totoo, hindi nakasali. Mali ito. Halimbawa, kapag sinabi ng isang tao, hindi naman mababasa sa Biblia ang salitang ina ng Diyos. Kaya hindi totoo na si Maria ay ina ng Diyos. Fallacy ito. Dahil ang kawalan ng eksaktong salita ay hindi ebidensya na mali ang isang konsepto. Lalo na kung ang buong aral ay malinaw tayo tinuturo. Gamitin natin ang sa ibang halimbawa. Ang bottom line, hindi lahat ng totoo ay kailangang literal na mabasa. Ano daw? Hindi lahat ng totoo ay kailangang literal na mabasa ang exact words sa Biblia. Ang mahalaga ay kung ang katuruan ay suportado ng nilalaman at konteksto ng kasulatan. Maunay fallacy o argument from silence. Dili na imo ang kagalingon nimo nga meaning-meaning, nabutbot ya kay imong meaning dia. Unya nakasabot ka lang imong gipasa karon, basi wa po kasabot. Nakasabot ko. Dili ko mo kay wala kay mabasa nga Pedro na apel, wala nagkahulog nga wala gyud siya apel. Taka ramang ka. Ay balik ko na ko ha. Ay magbinugo lagi, balik ko na ko ha. Balik ko na ko. Parang dan, bro. Balik ko na ko ha. Balik ko na ko. Kapuyan ni tawanan istoryahon na magbugsapo-sapaw. Ito kapag sinabi ng isang tao, paminawa ha? Hindi naman mababasa sa Biblia ang salitang ina ng Diyos. Kaya hindi totoo na si Maria ina ng Diyos. Bisaya, dili man mabasa sa Bible ang pulong inahan sa Diyos. Busa, dili tinuod nga si Maria inahan sa Diyos. Ato yung example din sa Pedro. Dili man mabasa sa Biblia ang pulong apil si Pedro. Busa, dili tinuod nga apil si Pedro. O sige ingon dire, fallacy ito. Dahil ang kawalan ng eksaktong salita ay hindi ebidensya na mali ang isang konsepto.
Lalo na kung ang buong aral ay malinaw na itinuturo. Wala ngayon pagbuot-buot yung awa ko kasabot. Nakasabot ko, ikaw ang wala kasabot. Wala kiting silent man. Silent man. Silent kali siya nasayod siya unsay sakto. Pero dili siya mo tingog ko na silent. Sige. Ibig Bro, sabihin, bro, Bisaya daw ning gingon dire, bro. Bisaya daw ning gingon dire, be. Hindi naman mababasa sa Biblia ang salitang ina ng Diyos, kaya hindi totoo na si Maria ina ng Diyos. Bisaya ako na, bro. Sa Bisaya ni mo na. Dili gani siya tinuod gani no kay way mabasa sa Biblia. Ay, mali! Mali! Ang gingon dire, oh! Fallacy ito dahil ang kawalan ng eksaktong salita ay hindi ebidensya na mali ang isang konsepto. Hindi isang ebidensya na mali ang isang konsepto. Wala gingog mali. Pataka ka man lang diya. Layo. Padayo na ang tuba. Bro, list. Utol man mo dayon. Lisod kay ning ko kaning makaistorya taga ng ubos ra kahibalo ba? E magbuot-buot. Ara. Kuwata diregla Balik na sa istorya, bro. Sige, kay para makato, bro. Loy ka. Para man ka, bro. Way mabasa. Ako ipakita. Sunod na ko. Ako ipakita, oh. Ay ako basahon na. Conclusion. Ay, loya, lawan jud kani ba? Conclusion. Ang pagtanggi ng mga SDA sa ina ng Diyos na titulo ni Maria dahil lang hindi raw ito eksaktong nakasulat sa Biblia ay hindi matibay na argumento. Isa itong fallacy na hindi dapat maging batayan sa pagtuturo ng doktrina. Sa halip, dapat tingnan ng kabuuan ng aral at ang kaugnayan ng mga talata gaya ng ginagawa ng Simbahang Katolika. So, buti pasabot nga si Maria inahan sa Diyos, bisag dili mabasa litra po litra nga si Maria inahan sa Diyos. So, di po nabasa litra po litra nga apil si Pedro, pero masabot nga apil si Pedro. Unsa man ka? Bro Dando. Buto ko sa imuha, kanang ibasa nimo karon asa nimo ibasa na sa Biblia dili? Kanapod. Ang tawag ana bro, fallacy of false dilemma. Sayo kung pangutana ka, kanay mong gibasa, Biblia ba na o ChatGPT? Para makatubag ta nga ChatGPT na ako gibasa, ang akong gibasa. Dili nang mangutana ka o wala dihang isaktong tubag. Yang tubag na, fallacy o false dilemma. Next. Nangutana gani ko paminaw ba? Nagamit ka na imong konklusyon. Akong pangutana, asa ba ni mapikuha na? Sa Biblia ba na o dili? Sayop lagi imong pangutana lagi. Dapat naay kapili ang kategorya. Sa Biblia ba? Sa ChatGPT. Kay kung wala diya sa tubag ang insaktong tubag, ang tawag ana fallacy o false dilemma. Ang akong ikuha ang tubag bro, ang ChatGPT. Next question. Okay, papilion di ka. Gusto ka papilion di ka. Imong conclusion karon asa nimo gikuha? Sa Biblia o sa imong pagtulunan nga bakak? Lain na po nga fallacy of false dilemma na po. Luya jud kay niya eh. Loya ato ko tudloan ni kung sa ni fallacy ano ba ang ibig sabihin ng fallacy of false dilemma. Loya ni mga sabadista ay wag gyud sila mga balidong argumento ba. Ano ang ibig sabihin ng fallacy of false dilemma? Ayan. Loya wala mga sabadistahan wag na tudlo ag sakto ba. Ato ipakita. Ang fallacy of false dilemma, tinatawag ding false dichotomy o either or fallacy, ay isang maling uri. Ano daw? Maling uri ng pangangatwiran. Kung saan ipinipilit na dalawa lang ang posibleng pagpipilian o sagot kahit na sa katotohanan ay marami pang ibang posibilidad. Fallacy of false dilemma ang imong gihimo pagtuon lagi mong insakto nga argumento. Mga sabadista, wag yun mo'y namahuan. Uspo na ko na ha. Ang imong conclusion nga giingon, asa ni magikuha? Sa Biblia o sa imong pagtulunan nga
Bro, fallacy of false dilemma lagi na bro. Ayaw ipogos ang fallacy of false dilemma. Okay. Ang imong gibasa nga konklusyon, sakto na o mali? Insakto. Okay. Kay sakto man na siya. Sakto man na siya ha. Kay conclusion man nimo na. Kay kung sakto na siya, asa man na siya mohaom sa Biblia? Sa Biblia, sa gingon nito nga inahan sa Panginoon. Ina ng Panginoon. Nihaom siya dito. Mohaom sa Biblia. Asa banda, asa mohaom. Muhaom sa Biblia tali. Lucas 1:43, gidoaw ako sa inahan. Gidoaw ako sa inahan sa kong Ginoo. Nya ang Ginoo diya kay Dios man na, mo bitaw nang inahan sa Dios. Dali nabasa mo diya nga inahan sa Dios. Mao galing na bitaw nga fallacy of ano mo argument from silence ang tawag na. Loya jud kay ato pakitaon ni Loy kini mga sabadista oy. Fallacy gali bro. Ang meaning ng fallacy bro, false dilemma. Ang meaning ng fallacy bro is invalid argument. Ari ha. Ari ta sa kuan sa Loy kay ni mga ingon ani nga mga pangatarungan. Ara dito sa kuan, dito sa So, ibig sabihin, ang verbo na Diyos ay naging tao. At si Maria ang nagsilang sa verbo na nagkatawang tao, na si Jesus. Hindi nangangahulugan na si Maria ang pinagmulan ng pagka-Diyos ni Jesus, kundi siya ang ina ng taong si Jesus na siyang tunay na Diyos at tunay na tao. Sa madaling salita, si Maria bilang ina ng Diyos ay isang mahalagang katotohanan tungkol kay Kristo na siya ay tunay na Diyos at tunay na tao. Wala giingon diha nga dili siya inahan sa Diyos kay walay mabasa litra por litra. Di lagi na. Fallacy lagi na mo, fallacy from argument of silence na. Nga kung dili o basa litra por litra, di mo ka mutuo. Muna fallacy of argument from silence. Di ka mutuo ba kung wala litra por litra ba? Muna siya meaning na. Ay, bro, problema kay na bro, kay ako na ba bro, kabalo jud kog Tagalog grammar bro. Di na ko na problema bro kung wala ka nakasabot, di mo takapugson. Ang mga nagtan-aw dire, mo ay nakakuan. O sige, mga nagtan-aw nang tamog kuan be. Nagtan-aw dire be sa kuan. Unsa may inyo ikasulti aning kuan kining mga pangatarungan ni Jerwin dire, luya boy tahan na oy. Samtang mo out ko bro, kasi na ko kamay bro. Kasi una nagtan bro, salamat imo kong gipasulod sa imong programa. Papil ko sa imo ang gitawag programa no. Pero o lagi, akong iklaro sa imo bro, kung dawato ni man na siya bro, mao ni akong punto sa ako ang topic bro, sa akong challenge dira. Na mo pamatuod ng CFD pinaagi sa mabasag yun. Ay bro, balikon ako bro, dili lagi na maging ni John de la Peña. Ay ni John de la Peña, ang affirmative mo oy, ang affirmative mo oy magbuot, dili pwede nga ang negative mo nagbuot. Negative lang ka, supaka na lang. Lagi, so, akong approach lang bro, ang approach mo kuno kana sumala sa mabasa. Wala na dili mamingon na bro, pasensya na ka. Dili ingon ana ang pagtulunan sa Katoliko nga sumala sa mabasa. Dili ingon ana ang pagtulon sa Katoliko, kay ang Katoliko dili mi Bible alone. Ha? Okay. Dili mi Bible alone. Ako na imong pagtulunan bro, respetuhan ako na siya bro. Pero mao lagi, unsa man imong pagpamatuod kung dili mabasa? Mabasa implicit, ganyan tagbalik-balik ani oy. Ang pagpamatuod sa Biblia duha, implicit o explicit. Kaning tema nga imong gi-propose ako ang akong gidawat implicit nako ning pamatud-an. Wala dili tay ingog kumo kay pamatud-an kanang tanan explicit. Ubitaw to si John de la Peña putol-putulo niya ayaw pagbuot. Usa may lang tema to ni John de la Peña stalwart. Ang matud-an ni John de la Peña nga ang Seventh-day Adventist Church mo ang matuod nga iglesia ang gitukod ni Kristo. Muto yang pamatud-an pero yang gi-prove niya implicit way, not sa explicit. Unang ayaw kog but kung unsay paagi na ako yung affirmative. Unsa man ka?
O lagi bro. Pero nga ako mo approach sa Almanggod, may tungod mo ko sa Di lagi pwede lagi bro. Bro, di lagi pwede bro nga ikaw ang magbuot bro. Ayaw pagtuman ba? Di lagi pwede nga ang negative may magbuot sa affirmative. Kami gadala sa tima. Muna giingon ni John de la Peña. Sige. Inanin na lang bro. Okay. Atong panon bro. Implicit. Okay. Ang imong gusto mo'y matuman. Oh, natural. Ako, amo man ang doktrina, bro. Amo man ang doktrina, bro. Nya kay mong doktrina, kay bulo man lang may tungo sa inahan sa Dios, implicit man na mo pamatud-an, implicit. Busa akong ipaagi, sa mong panudlo nga implicit gid siya. Kay wa man nanudlo nga explicit na siya. Implicit gid siya. Okay. Unsang orasa niya, bro? Unsa man? Sa orasa depende manawag tag moderator. Sige, atoy butang mga kwan. Atoy butang mga alas 4 sa hapon. Sige, mga manawag og moderator alas 4 sa hapon. Sa hapon. O sige, ako nang lugar kay napo koy lakawan ng mga alas 4 size. Sakto. Sige bro, idawat nimo. Oh, salamat. Makita taw niya. Sige bro, salamat bro. Sige. Galpi sa imo bro. Okay. So, mura to si natulog alas 11, hindi na po kutob kay napay misa, no? So, wait lang nga, tumingin saan ako daan na. Wait lang. So, hindi ako kutob. Babay na lang sa inyo tanan. Bye-bye!